O kasi si Leandro Leviste, gusto niyang mangyari mapababa yung buwis from 12% gawin na lang 8%. O tapos yung excise tax dahil ni-request naman ng pangulo yung special powers para makapag-desisyon na siya kagad, so dapat tanggalin na yung excise tax sa petrolyo. O pero bakit ayaw? Nag-request ka ng special powers pero hindi mo naman ginagamit yung special powers na yun. Para saan pa yung request mo? Oh, so ngayon itong yung asawa ni Vilma Santos. Hindi na siya taga Department of Finance, Executive Secretary na siya, pero nakikialam pa rin siya sa usaping pinansyal ng Pilipinas. Malaki daw ang mawawala sa atin kapag tinanggal itong mga buwis na ito at binawasan yung buwis. Okay lang, ganun din naman eh. Ganun din naman kasi nagbabayad tayo ng tamang buwis. Okay, mataas ang buwis natin sa buong Asia yata, isa tayo sa mga pinakamataas ang buwis na binabayaran. So ngayon, ang problema natin ito. Ang problema natin ngayon, mga bossing, itong buwis natin, pag nagbayad tayo, nakakalikom tayo ng pera, hindi naman nila ginagamit sa serbisyo, ninanakaw naman nila. Ayan na nga yung lumalabas na bilyon-bilyon na pondo ng pamahalaan ng mga kababayan natin, pera na galing sa taxpayers, ang bisinayang dyan sa flood control scandal na yan. Yung sa mali-malitang pera na kanilang mga kinulimbat. Aside from that, mga bossing, sabi ko nga sa inyo, ang laki na ng utang natin, tapos ang budget ng Pilipinas for the past at least 3 years, halos doble nung original na budget natin na 4 trillion lang. So ngayon, almost 7 trillion na. Almost 7 trillion na yung ating budget taon-taon. Pero anak ng tunapay yan. Wala namang serbisyong binibigay sa tao. Nagmahalan pa at naghirapan pa. Kaya nga sabi ni Mayor Basti kahapon, anong sabi ni Mayor Basti kahapon? Di ba? Ang sabi ni Mayor Basti kahapon, pucha, ninanakawan tayo ng mga yan, harap-harapan. Pinahihirapan tayo ng mga yan, harap-harapan. So kung ikaw nagtatanggol ka pa rin dyan, may topak ka na talaga. So ito, sinasabi ni Leandro Leviste, negosyante man ito, kaya natin, kahit mabawasan yung ating kita, ninanakaw nyo rin naman eh. Ganun din naman, huwag kayong magnakaw. Kahit mabawasan to, kung hindi kayo magnanakaw, maniwala kayo, maalwan ang buhay ng mga Pilipino. Pero kahit hindi mo bawasan yung buwis na binabayaran ng mga Pilipino, tapos nanakawin nyo lang din, kahit itaas nyo pa yan eh. Yung buwis na binabayaran namin, doblehin nyo, ganun pa rin. Mas malaki lang yung nanakawin ng mga kawatan sa gobyerno, kaya ayaw nilang ibaba yung buwis. Mga loko-loko. So dito, sukol sila ni Leandro Leviste dito. Napakaganda nitong video na to, mga bossing. Napakahusay nitong batang ito. Panoorin ninyo. Mr. Chair, may kumokontra sa kabinete. Sinabi ko ba yun? Mr. Chair, Huwag mo na isa-isain, sayang oras mo. si Congressman Tino, in favor. Nag-roll call voting na tayo dito, Chair. Sinusuportahan ko ang panawagan ng ating mga resource persons na pababain ang buwis sa langis. Ngunit isa't kalahating buwan na tayong nagdidiskusyon dito at kung hindi tayo mag-schedule ng botohan para pababain ang value-added tax sa aking pananaw, nag-aaksaya lang tayo ng oras dito. Kaya ayaw ko nang pahabain pa ang diskusyon. Nais ko pong talakayin na ang ating susunod na aksyon. Kung maaari ko pong tanungin ng ating butihing chairman ng Ways and Means Committee, kailan po natin pwedeng ischedule ang botohan para pababain ang value-added tax? Pag-uusapan natin yan kasi ako gusto ko na rin eh. So pag-uusapan natin sa Committee on Rules and then tatapusin natin yung complete staff work. Tapos as soon as that is done, mapag-uusapan natin kaagad. Ang ganda ng sinabi ni Leandro Leviste, di ba? Ang sinabi ni Leandro Leviste, hindi naman yata tayo hindi pabor o hindi naman yata natin gusto mali yung ano ko. Pare-parehas naman natin gusto dito sa Kongreso yung tapyasan ang buwis para sa mga constituents natin umalwan-alwan naman yung kanilang pasanin sa araw-araw na kanilang gastusin. Okay naman sa'yo, Mr. Chair, okay din naman sa mga congressman dito, ba't hindi na lang tayo magbotohan? Kasi pare-parehas naman pala, napakinggan natin sila. Sabi ng mga economic team natin, ayaw nila. Executive man sila, ayaw nila. Tayo bilang congressman, meron naman tayong kapangyarihan dahil nga hindi tayo, dahil co-equal tayo, wala silang control over us. And if we think, bilang mga mambabatas, makakabuti ito sa bayan at hindi naman talaga tayo mahihirapan, ba't hindi pa natin pagbotohan ngayon? Kita nyo ang sagot nitong asawa ni Maleta Queen. Asawa ni Maleta Queen to. Yung nakatanggap ng maleta, di umano, na si Stella Kimbo. Asawa niya to.
Oh, ayaw. Oh, pero nung kinakausap niya, okay naman daw. Oh, tingnan pa ninyo. Opo, nahihiya po ako kasi sa mahigit 5 cabinet members na nandito at sa daming mga undersecretary at presidents ng mga associations. Siguro, hindi naman natin kailangan talakayin pa na kailangan natin pababain ang buwis. Lahat naman sang-ayon dito. Pati dito sa Kongreso, Mr. Chair, nag-survey ako. Wala pa akong nahanap isang kongresista na umamin sa akin na tutol sila sa pagbaba ng VAT. Oh. So nagtanong-tanong daw siya sa mga kasamahan niya. Oh, walang politika, sabi niya. Oh, tutol ba kayo sa pagbaba ng VAT? Wala daw siyang kongresista na nakausap na nagsabi na oo, lugi tayo diyan. Oh. So wala siya nakausap. So ibig sabihin in favor yung Congress na ibaba yung VAT. So kung in favor yung Congress na ibaba yung VAT, o hindi dapat tapos na usapan diyan. 'Di ba? Dapat tapos na usapan. Pagbobotohan na lang nila kasi kay Inday Sara nga ganoon na nangyari. Pinagbotohan lang nila kahit wala namang basihan eh. O 'di ba kahit naman ano ang maging depensa ni Inday Sara sa kaso ng impeachment, tinuloy pa rin naman nila yung impeachment. Hindi naman sila makontrol, yung mga congressman, hindi naman makontrol. Nasa ano na yun, nasa Supreme Court na kung kokontrolin. Itong pipigilan itong ngayon, itong mga nagaganap ngayon na impeachment. Pero ibig sabihin may ganung klase ng kapangyarihan ng Kongreso na kung talagang gusto nila, kung talagang may plano sila o hindi sila pwedeng mapigilan. So ito yung sinasabi ni Leandro dito ngayon sa usapin ng VAT. Kung kay Inday Sara hindi mapigilan yung Committee on Justice na imbestigahan siya kahit na unconstitutional na, bakit dito sa atin hindi pa natin pagbotohan? Kung pinagbotohan naman nila yung kaso ni Inday Sara na walang kakwenta-kwenta at lahat sila ay bumoto ng yes, may sufficient siya in grounds and grounds sufficient in grounds, sufficient in substance. O bakit dito hindi tayo magbotohan ngayon na pababain na natin yung VAT? Ipasa na natin to ngayon pa lang. Oh, di ba? Oh, ganun makapangyarihan ng Congress. Pero anong dahilan nila? Tinanong ko si Manong Rufus, in favor. Si Congressman Yap, in favor. Huwag mo na isa-isahin, sayang oras mo. Si Congressman Tino, in favor. Nag-roll call voting na tayo dito, Chair. Maraming mapagkunwari dyan, ha? Oh, so inamin nung chairman na itong mga congressman, mga mapagkunwari at mga sinungaling. So sinasabi ni Leandro, okay naman daw si Sir, okay si Sir, okay si Sir, okay si Sir. Oh, bakit hindi pa tayo magbotohan ngayon? O ngayon, sabi nito ni Kimbo, mag-ingat ka ha kasi mga manloloko yan. O so manloloko kayo mga congressman, ganun, inamin mo. Gago, no? Sobrang gago. O ito pa, pakinggan pa ninyo. Wawarningan lang kita, ha? Kaya importante, Mr. Chair, Oh, nagtatawanan pa kayo. Issue ng bayan ito, malaking issue ng bayan ito. So sinasabi ni Leandro Leviste, nakausap ko sila. Oh, sabi naman nila okay. O sabi nung chairman, mag-ingat ka kasi mga doble kara yan, puros mga tarantado yan. Oh, hindi lahat yan nagsasabi ng totoo, mga sinungaling yan, congressman nga eh. So inaamin ni Kimbo na asawa ni Maleta, ni Bakekang, inaamin niya na itong mga congressman na ito ay mga loko-loko talaga. O kaya nga sabi niya, para malaman natin kung sino nagsasabi ng totoo, para ma-expose kung sino sa mga congressman na nandito ngayon ang ayaw na bumaba ang VAT, kahit na sinabi nila sa akin na hindi sila tutol. Magbotohan na tayo ngayon. Kaya nga dapat mas lalo magbotohan na eh. Magbotohan na kagad yan para malaman ng mga kababayan natin at ng mga constituents na itong mga tatanggi sa pagbaba ng tax kung sino talaga yung mga para sa nagsisilbi para sa mga mamamayang Pilipino. Kaya ang galing eh, na talaga sila, na-beat talaga sila dito ni Leandro Leviste. roll call yung botohan natin. Hindi yung pasikreto. Tama. At dapat malaman din ng taong bayan ano ang posisyon ng Kongreso. Kasi sinisisi tayo, Mr. Chair eh. Pero sa pagkakaalam ko, hindi sa Kongreso ang humaharang sa pagbaba ng VAT. Hindi ba, Mr. Chair? Hindi ang Kongreso ang humaharang. Kaya huwag nyo kaming sisihin. Gusto naman Congressman pababain ng VAT. Si Chairman Kimbo, napakabuting tao ito. At hindi ito nagsisinungaling. Teka. Pag mga ganyan, usually yan yung bago katayin, eh. Para pinapalambot mo. Para mo ako nilalagyan ng butter, ah. Mr. Chair, kung maaari ko pong tanungin kayo. Alam mo, hindi sila seryoso eh. No? Alam mo, hindi sila seryosong usapin ito ha. Kasi ang makikinabang dito, lahat ng mga Pilipino na nagko-consume ng mga produkto. Pero kita mo, patawa-tawa sila. Oh, utang inan yan. Patawa-tawa sila, pero pagdating kay Inday Sara, seryoso sila.
Pag tungkol para sa atin, pucha, pinagtatawanan nila, pinaglalaroan nila. Pero kapag walang kakwenta-kwentang bagay, which is impeachment, walang kwenta yan ha. Walang kakwenta-kwenta yan. Because again, bakit ko sinabi walang kakwenta-kwenta yan? Kapag si Inday Sara, nawala siya sa pwesto, aalwan ba buhay natin? Ano ba ang problema ng bayang Pilipinas? Ang problema natin, makakain, peace and order, security of tenure, bahay, pambayad ng mga kung ano ng bilihin, presyo ng bilihin, yung presyo ng petrolyo, mamamatay na tayo sa sobrang mahal ng mga bagay-bagay dito, tapos ang sweldo hindi naman tinataas, yung pamasahe hindi naman tinataas. So napakahirap ng sitwasyon natin ngayon, tapos patawa-tawa tong mga to. Sabi ko sa inyo, kung ma-impeach Inday Sara, lahat ba ng problema binanggit ko magbabago? Hindi. Walang ano yun, walang magaganap sa buhay natin. Sa problema natin ngayon, walang masusolusyonan kahit lahat ng Duterte hindi tumakbo sa posisyon sa mga susunod na eleksyon. Wala. Ang problema natin ngayon is yung kinakaharap nating krisis ngayon na kailangan ng solusyonan. Animal na yan. Pinagtatawanan nyo lang. Mga walang iya kayo talaga. Tignan nyo dito kung gaano kasinungaling yung asawa ni Maleta. Nag-usap tayo nung isang araw. Tinanong ko po si Mr. Chair, pwede rin ba natin pagbotohan ang suspension ng VAT sa langis? Kahit hindi muna sa lahat ng bilihin, sa langis po muna. Ang sabi ninyo, Mr. Chair, may kumokontra sa kabinete. Sinabi ko ba yun? Tara mo, nakalimutan niya na kagad. Ibig sabihin, sinungaling to mga Kimbo na to. Mga taga Marikina. Tangina, napakasinungaling ng representative ninyo. Ba't yung binoboto yan? Sasabihin ba ni Leandro Lebiste yan kung hindi napag-usapan nilang dalawa ng chairman yan na si Kimbo? Na asawa noong di umanong nakatanggap ng mali-malitang pera mula sa 18 Marines. Walang hiya kayo. Mr. Chair, Di ba nagtatawanan sila? Pinagtatawanan nila yung bata. Seryoso, porket bata si Leandro Lebiste, pinagtatawanan nyo. Napakaganda nung punto niya. Nag-usap tayo, Mr. Chair. Sabi mo, may pumipigil. At sinabi mo, ang pumipigil, si Ralph Recto. Tapos ngayon, nung ino-on the spot kita dito, putsang nakalimutan mo na, ganyang katarantado yung mga congressman. Ganyang katarantado. So, ibig sabihin, pagkausap mo sila, okay sila, pero pag, iba na, pagka ganyan na, nasa committee na, i-deny na nila. So, ganyang kasinungaling ang mga yan. Ganyang kabulok ang ugali ng mga congressman natin. kung Lunes ngayon, ano? Kung hindi nyo po Bawal ang tatanggihan, pagsisinungaling, ha? papangalanan ko na lang po. Sinabi nyo po sa akin, ayaw kasi ng aking kababayang Batanggenyo pababain ang value-added tax sa mga bilihin o sa petroleum products. Pinangalan nyo po sa akin, si Executive Secretary Ralph Recto ang humaharang sa pababa ng value-added tax. Hindi ko maalala yan. Ang dami natin pinag-usapan. Napag-usapan ba natin yan? Di ba? Patay mali siya. Ganyang kasinungaling yung representative ng Marikina. Di ba? So, sino nagsisinungaling? Si Lebiste? Papahamak ba ni Lebiste yung sarili niya na nasasabihin niya dyan? Kasi pwede mo namang i-deny. Di ba? Sabi ni Lebiste, Sir, nag-usap tayo. Sabi mo, yung kababayan ko ang ayaw, which is si Ralph Recto. Takot ka ba kay Ralph Recto? Pwede mo naman sabihin kung talagang hindi nyo napag-usapan yan. Leandro Lebiste, we never talked about it. Hindi natin pinag-usapan yan. And I swear, with the souls of with my parents and my kids, hindi natin napag-usapan yan. Leandro, you're lying. Pero halatang-halata mo na talagang pinag-usapan nila. Pero patay mali siya itong kupal na ito. Dahil siguro, takot sila kay Ralph Recto. Di ba? It's simple. Leandro, we never talked about it. Why are you lying in this chambers? Why are you lying? We didn't talk about it. Show us some proof na napag-usapan natin 'yan. Meron ka bang CCTV footage na naririnig tayo na pag-uusapan natin 'yan? Hindi. Nagsisinungaling ka. We never talked about it. Alam mo, sinabi niya na parang hindi ko matandaan 'yan. Sa dami natin pinag-usapan, hindi ko matandaan yan. Dalawa lang yan, sir. Na pag-usapan nyo o hindi. Kung napag-usapan nyo, aminin mo na pag-usapan nyo. Kung hindi, sabihin mo na hindi nyo napag-usapan. Sabihin mo sinungaling si Lebiste. Pero sa panahon, sa sitwasyon na to, sa nakikita ko sa iyo, sir, ikaw ang nagsisinungaling. Sinabi mo yon pero wala kang bayag. Wala kang bayag na aminin na sinabi mo yon. Putang ina, bakla ang congressman ng kung ano man distrito ng Marikina ito. Tama, mali. Di ba? Dali lang naman i-deny eh. Boss Dada, hindi ka pa daw tuli.
Anong hindi ako tuli? Sinabi mo sa akin, hindi ako tuli. Wala akong sinasabi sa'yo yung ganun, ha? No, sinabi sa'yo yung ganun, sinungaling ka. Kung talagang nagsisinungaling si Leandro Libiste, gigisay mo yun. Leandro, mali yung ginagawa mo, sinisiraan mo ko, ha? Wala ako sa'yo sinabing ganyan. Hindi tayo nag-usap. Kailan tayo nag-usap? Kailan natin napag-usapan yan? Pero hindi eh. Inano nyo, ang dami natin napag-usapan. Hindi ko matanda na pinag-usap. Putang ina, sinungaling kayo. Sinungaling. Itong mga kimbo na to, dito mo makikita kung gaano kasama ang ugali na itong mga kimbo na ito. Opo, Mr. Chair. No, but levity aside, I think Di ba bigla niyang binago? Levity aside, sir. Kung hindi nagsasabi ng totoo si Leviste, sasabihin mo na hindi siya nagsasabi ng totoo dyan mismo. Pero the fact na hindi mo sinabing nagsisinungaling siya, hindi mo lang matandaan, ibig sabihin nag-usap kayo talaga. At sinabi mo na si Ralph Recto ang may ayaw na bawasan yung VAT. Alam naman namin na VAT-man yan eh. Oh, pero yung putyang ina, nandiyan kayo sa Congress, nagsisinungaling kayo. Bawal, mantakin mo yung mga resource person, pag nagpunta dyan, pag nagsinungaling, makukulong. Tapos sila mismo nagsisinungaling diyan mismo sa Congress, hindi sila nakukulong. Gago, di ba? Ay, hindi ka ba naman mapapamura sa ganitong gawain ng mga pukinangin ng mga congressman na yan? question should be addressed to our economic managers because I think it's a very pressing matter, a pressing issue. Mr. Chair, I think yung Department of Finance kasi nagpahayag na ng kanilang posisyon. Natutol nga sila sa pagbaba ng value-added tax. At ang gusto kong i-get dito, yung separation of powers. Kasi ang Kongreso ay hindi naman dapat sunod-sunuran lamang sa ehekutibo. Kung gusto nating ipasa ang pagbaba ng VAT, hindi natin kailangan sundan ang... Sakto. Kung kayong mga congressman, bilang taga-gawa ng batas, kung sa tingin ninyo, kaya ng bayang Pilipinas, kahit nabawasan, pagbobotohan nyo, babalangkasin nyo. Hindi nyo na kailangan ng tulong galing sa executive. Kasi syempre, yung executive, ayaw nilang mabawasan yung pondo nila, ayaw nilang mabawasan yung pera nila, lalong-lalo na yung mga kawatan, ayaw nilang mabawasan yung nanakawan nila. Di ba? Oh, total naman, hindi kayo, sinasabi nyo na walang kontrol ang presidente sa inyo. O bakit pa tayo nagtatalo-talo rito? Kung okay naman sa akin, okay sa mga kasama ko, okay din sa'yo na bawasan yung tax, pagbotohan na natin kaagad dito para umakyat na yan sa Senado. Di ba? Pero dito mo makikita na kontrolado talaga ng mga ng mga oligarko. Lalong-lalo na ng executive, etong mga nandito sa Congress. So, nasan na ngayon yung check and balances at separation of powers? Walay na. rekomendasyon ng position paper ng Department of Finance na pinirmahan ni then Secretary Ralph Recto. Tama po, Mr. Chair. Hindi natin kailangan sundan ang DOF. Well, paalala ko lang uli, Kong Lean, nakapangalan ng aking paboritong anak. Ha? Wala kaming pake. Putang ina kahit ang pangalan ng anak mo, tanga. O kaya ang pangalan ng anak mo, Alipunga. O kaya ang pangalan ng anak mo, Bakekong, dahil pinangalan mo, dahil kamukha siya ng nanay niya, kamukha ni Bakekang. Wala kaming pake. Hindi importante yung pangalan ng anak mo sa pinag-uusapan ngayon dyan sa Kongreso. Ay, iniiba mo usapan eh. Nang hiyang kimbo na ito. Ang Secretary ng Finance ngayon ay hindi na si... Opo, pero inamin niyo sa akin, Mr. Chair, dahil siya ay So, huli siya eh. Sir, inamin mo sa akin na si ES Ralph Recto ang ayaw. Inamin mo. Natatawa siya, di ba? Kasi nilalaro niya si Leandro. Akala niya hindi siya ibibisto ni Leandro Libiste. Alam mo, kailangan natin yung mga ganitong klase ng mga politiko na sana talaga hindi maging corrupt si Leandro Libiste kasi unang termino niya pa lang ito. Sana, instead of mabago niya yung Congress, sana hindi siyang baguhin ng Congress. Kasi nakaka-disappoint talaga. Araw-arawin natin banatan to si Libiste kapag naging kurakot ito katulad ng mga matatandang congressman na dyan sa Kongreso. Binisto siya patawa-tawa lang siya hindi niya ini-expect na ibibisto siya ni Leandro Libiste. Ngayon, nabisto. Itong mga kimbo talaga, may masasama talaga ang mga ugali nito, mga sinungaling talaga ito. So kung sasabihin ni Stella Kimbo na hindi siya nakatanggap ng maleta mula sa mga 18 Marines, maniniwala ka kung yung asawa niya ganito kasinungaling? Harap-harapan nandiyan mismo sa Congress. Nagsisinungaling sila. Sabi ko nga sa inyo, yung mga resource person, pag nagsinungaling, contempt kagad yan. Pero itong mga to, harap-harapan nagsisinungaling. Di ba pwedeng ma-contempt yung mga yan? Executive Secretary, nilalalim mo lang ang aking pagbulgar ng ating confidential na diskusyon. Sinabi ninyo sa akin, Mr. Chair, si ES, hindi mo nga sinabi, Recto, si ES, walang ibang ES naman, Mr. Chair, di ba? No, but in all seriousness... Ay ayaw na ibaba ang VAT. Mr. Chair, I would just like to put it on the record. Totoo ba ang sinasabi ko na nag-usap tayo tungkol sa pagtutol ni ES sa pagbaba ng VAT o hindi?
Mr. Chairman, point of order. I'm sorry. Gusto O, tangina, huli kayo. Totoo ba o hindi? Oo, hindi lang. Hindi yung hindi mo maalala. Hindi pa pwedeng ganun. Kasi kung resource person ang tinatanong natin, hindi maalala, sigurado kulong na yan, contempt na yan. Sir, totoo ba? Nag-usap ba tayo na ayaw ni ES? Oo o hindi? O putya, may sumingit na kagad. Kasi hindi masagot. Alam nila na nagsalita talaga itong chairman. O may point of order na. Anak ng tinapay, di ba? Ganyang kagago yung mga yan. Ganyang kaulol yung mga yan. Ano lang bang ginigrill? linawin, Ikaw hindi na po ako tinatanong? nagsisinungaling dito. Totoo ba o hindi na si ES ay nagpahayag ng kanyang pagtutol sa pagbaba ng VAT? Sa pagkakaalam ko, malinaw na malinaw dito, Kong Lean, na marami sa mga cabinet members natin, Ang ina, tinatanong ka, oo o hindi. Ikaw ang paligoy-ligoy Sinabi mo Nag-usap tayo, di sana nung tinanong kita, sinabi mo na, ayaw ko, hindi pa ako makapag-desisyon dyan. Di ba? Hindi. Sinabi mo sa akin, ayaw ni ES. Sinabi mo, ayaw ni ES. Tapos pinalalabas mo rito na ako nagsisinungaling. Sinasabi mo, hindi mo maalala. Kesyo pinangalan mo sa akin yung anak mo. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Nilalagyan mo ako ng butter. Hindi yun. Umamin ka. Oo o hindi. Nag-usap tayo o hindi. Sumagot ba siya? Nilihis na naman niya. Ganyang kagago yung mga yan. Tangina nyo Kala nyo kaya nyo si Leandro Lebiste, bata pa yan. Sabi ko nga sa inyo, ang isang taong hindi natatakot mawala ng posisyon dyan sa Congress, siya yung taong walang pakinabang dun sa posisyon. Ang takot na takot lang mawala sa posisyon, yung nakikinabang sa posisyon. Ano yung pakinabang sa posisyon? Maraming nakukulimbat na pera. Si Inday Sara. Si Inday Sara, bakit hindi siya natatakot kung ma-impeach siya o hindi? Wala namang mawawala sa kanya Pag hindi siya na-impeach, pag na-impeach siya, hindi na siya makakatakbo sa any position. Di focus na siya sa family niya, focus na siya sa mga anak niya, focus na siya sa mga ikakaso sa kanya. Di ba? Pero kung ikaw ayaw mo mawala sa posisyon, ibig sabihin, lango ka sa posisyon. Lango ka sa benepisyo no dinudulot sa ng posisyon. Tingnan mo yung mga Marcos. Lango sila sa kapangyarihan. Si Leandro Lebiste, lango ba siya? Si Leandro Lebiste, may pakinabang ba siya? Kumikita ba siya diyan sa kanyang posisyon? Ang yaman-yaman na niya. Ngayon tinatanong ka, sir, nag-usap ba tayo o hindi? Ano sagot? hindi lang siya, all our economic managers have put their position na tutol sila sa pagbaba ng VAT. Sabi ni Sec. Ang tanong sa'yo, sinabi mo sa akin na sabi ni ES ayaw niya? Oo o hindi. Ang sagot lang niya, hindi. Actually, lahat naman ng mga economic team natin ayaw na alisin yung VAT. Hindi lang naman siya. Bakit mo sa akin sinabi na ayaw niya? Tapos papalabasin mo pa sinungaling si Leandro Lebiste. Ikaw naman yung talagang napakasinungaling dito. Secretary Balisacan last week, pabor siya. Kaya wag natin ilaglag si Secretary Balisacan. Hindi niya sinabi yun. Ang sinabi Mas niya progresibong buwis dapat. is kailangan natin balansin at makita kung ano magiging epekto. Bakit yun natatandaan mo? Bakit yung pinag-usapan? Yung sagot ni Balasikan, natatandaan niya. Pero yung usapan nila ni Leandro Lebiste na nung nakaraan lang, hindi niya na matandaan. Tangina, selective amnesia yon. Selective amnesia? Wala ka pala Wala kang paninindigan Hoy Marikina, tinanin niyo itong congressman nyo. Kinakawawa ng bagitong congressman galing ng Batangas. Pinakita niya dito kung gaano kasinungaling itong congressman nyo. Proud kayo. Selective amnesia. Yung sinabi ni Balisacan, natatandaan niya. Verbatim. Pero yung usapan nila ni Leandro Lebiste, nakalimutan na niya. Hindi na daw niya maalala. Simple lang naman yan Oo, hindi. Totoong nag-usap tayo. Hindi. Totoo bang sinabi kong si ES Recto ang ayaw? Hindi na masagot. Inakawawa kayo kay Lebiste. Sabi niya, kailangan mas progresibo ang buwis. And I'm sorry that I'm discussing the approval of a measure in front of our resource persons, pero in all honesty, I find it a waste of our time to keep on listening to people recommending that we suspend taxes. Congress passed a law to suspend the excise tax on petroleum products almost a month ago. And today, we have not yet seen a suspension on diesel. Siguro ang susunod na panukalang batas, Mr. Chair, hindi na authorizing the President to exercise a suspension of the tax. Siguro, Mr. Chair, dapat ang Congress... Tapos na yung oras ni Lebiste. Inang buhay ito. Wala na, tinapos na yung oras ni Lebiste. Kinawawa sila ni Lebiste dito. Kaya sabi ko nga sa inyo, itong batang ito, bonakid talaga to Tiyan na yung mga matatagal ng congressman, in-expose niya dito. Yan, si Kimbo, in-expose niya kung gaano kasinungaling. Na ang magdesisyon sa pagbaba ng VAT. At bago ako magtapos, gusto ko lang pong linawin for the record, Mr. Chair. Isatabi na natin yung posisyon ng ibang mga miyembro ng kabinete. Totoo ba o hindi na minsan nagpahayag si Secretary Ralph Recto ng kanyang pagtutol sa pagbaba ng VAT? Totoo pa ba o hindi?
Alam ko on paper malinaw sa DOF ang kanilang At ang tanong Mr. Chairman, totoo ba na si Recto ayaw? Ba't di mo kaya sagutin? Kasi totoo. Totoo, sir. Huling-huli ka na, Kimbo. Utang ina, kinawawa ka dito ni Leandro Libiste. hesitation or at least pagtutol sa reduction ng VAT. At ang aking panawagan na lang po ay simple. Ang Kongreso ay hiwalay sa ehekutibo. Tayo ay narito bilang mga halal na opisyal, hindi po bilang mga appointees. Kung gusto ng mga miyembro ng Kongreso pababain ang VAT, nananawagan ako sa Kongreso, botohan na natin ang pagbaba ng VAT kahit na ayaw ito ng Executive Secretary o kahit sinong miyembro ng kabinete. Maraming salamat po, Mr. Chair. Galing, palakpakan natin si Leandro Libiste. Husay. 'Di ba? Dapat ganyan ang mga hinihanahalal natin na mga congressman, yung talagang ipaglalaban yung kapakanan ng mga kababayan natin, hindi sinungaling katulad ni Kimbo. Pakasinungaling mo, Kimbo, kapal ng mukha mo. Oo, walang hiya ka, binoto ka ng tao para magsinungaling, bata lang. O, kala mo matototoy mo si Libiste porket bata si Libiste, kala mo mabobola mo. Hinihiling ni Libiste, tapos nagdahilan ka kay Libiste, dinahilan mo si Recto, tapos nung sinukol ka, sir, totoo ba? Nag-usap tayo hindi. Pinalalabas mo rito, sinungaling ako eh. Oh, totoo ba? Nag-usap tayo hindi. Hindi niya masagot, bakit? Kasi pusat si Libiste, ang hilig mag-record niyan eh. Oh, talaga, dinideny mo. Oh, ito, may recording ako. Oh, ayan oh, ito yung sinabi mo. Oh, alam niya eh. Oh, ngayon, nagdelikado siya. Oh, iniiba na lang niya yung usapan, hindi niya masagot ng diretso. Galing mo, Libiste dyan ha. Mahusay kang bata ka ha. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay